So guys, ibubukod ko na yung mga 5 piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys! Ako dito si Galocoins TV. Alam mo na ba? Dapat alam mo. Eto ngayon guys ang ating pag-uusapan. Ito po ay 25 centimo. Ito po ay year 2009 na tayo guys. Year 2009. Kung napapansin niyo, napakarami ng year 2009. Kaya ubod ng dami nito kasi yung 2008 na na-share ko sa inyo, kokonti lang yung lumabas. 1.1% lang ang record sa numista. Ito naman guys, 2009, 23% ang record sa numista. Kaya yung mga ganitong klaseng barya guys, wala na po itong added value. Ito po ay common coins. Wala po itong bibili sa mataas na halaga. Pagka ganyan po ang kondisyon ng inyong mga barya, yan, pinagpilian ko na yan guys, yung mga makikintab dyan. Pinagpilian ko na yung iba dyan. Pinagpilian ko na yan. 2009, iyan po ay walang added value. Iyan po ay magnetic. Kung meron kayong mapapanood ng mga video na bumibili sila ng 25 centavo na 2009 sa mataas na halaga, huwag po kayong maniniwala at wala po itong added value. Hindi po ito pinapansin ng mga kolektor. Iyan po ay common coins. Napakarami pong lumabas niyan. Yung mapapansin ninyo, marami ko. Iyan, gagastusin ko na yan. Kung meron kayong mga ganyang barya guys, ito po ay pwede pa rin gastusin. Tatanggapin pa naman yan sa mga supermarket. Pero meron naman mga kolektor na bumibili sila ng mga pangit na mga barya per kilo guys, yung assorted na barya, yung halo-halong barya na marurumi, maiitim, pangit, binibili ng mga kolektor. 100 ng 1 kilo, yung iba naman 120 ang 1 kilo. Depende sa kolektor. Ito namang sa akin, siyempre, mapapakinabangan pa to. Pwede pa tong ipambili, pwede pa tong ipapalit sa bangko. Ang hinahanap po guys ng mga kolektor, yung ganito guys. Yan, guys. Binukod ko na, guys. Ito. Lahat ito, guys, 2009. Kung mapapansin ninyo, binukod ko talaga yung magaganda. Yan. Ito, guys, kahit common coins, basta maganda yung kondisyon, ito, pwedeng bilhin ko ng kolektor. Ang value nito, guys, kapag AU, yung almost uncirculated, 20 pesos. Kapag ka UNC naman, yung uncirculated coins, 37 pesos. Yan guys. Yung mga gantong kondisyon na coins, itago ninyo guys. Bibilin to ng mga kolektor kasi bumubuo sila ng series. Mula 1995 hanggang 2017. Binubuo nila yan. Kaya ako, tinatago ko naman to. Siyempre, bubuo rin ako. Pagka nabuo ko, bebenta ko guys. Ganun lang naman yan eh. Yung mga kolektor guys, hindi sila bumibili ng 1 piraso. Miski man ako, hindi ako bibili ng 1 piraso. Halimbawa, meron kang 2005, 1 piraso lang. Kahit kailangan ko yun, hindi ko yung bibilhin. Kasi nga, talo ko sa shipping. Halimbawa, meron kang 2008, 1 piraso lang din. Hindi ko rin yun bibilhin. Talo ako sa shipping. Mas maganda, mas marami. Halimbawa, meron kang 2003, meron kang 2005, meron kang 2008, meron kang 2006. Iyan, mabibili yan. Bibiling ko yan, guys. Pero kung 1 piraso lang, 2, 3, talo sa shipping, guys. Ito, gaya nito. Ang value lang nito, guys, 20 pesos. Bibili ko ng isa, 20 pesos. Di talo pa ako sa shipping. Di ba? Ang UNC, 37 pesos. Talo pa rin ako sa shipping. 30 pesos 37 pesos ang shipping ngayon, pinakamababa, 120, 150, depende pa sa lugar. Ito guys 2009 ito po ay magnetic. Ang value po nito, 20 pesos kapag AU, 37 pesos naman po kapag UNC. Ngayon guys, kukuha tayo dito ng isa. Ito pinakamaganda. Ito, kunin natin tong maganda na to. Isasama ngayon natin to guys, dito guys. Sama na natin dito. Ayan na guys. Meron na tayong 2009. Okay na guys
Malapit na natin maano to ha, mabuo guys. Ayan ha guys. Magaganda yan noong 2009. Puro magaganda yung hinahanap natin guys. Ito lang yung problema ko guys. Kasi nga yung 2005 ko, di ba, na-share ko sa inyo, dalawa lang. Ano to guys, semi hard to find. Yan, saka itong 2008. Semi hard to find, semi hard to find. Meron nag-message sa akin, sir, meron po ako 3. Sabi ko, tago mo lang muna. Siyempre, talo ko sa shipping. Tapos, yung condition pa ng coins, di ba? Ito guys, wala ako nito. 2006, baka meron kayo. Para mabuo siya, walang blanco. Ayan guys ha. Nasa 2009 na tayo. Susunod din pag-uusapan yung 2010. Okay guys!